Sir, ano ang prospect ng hearings na ito? Sapagkat mukhang panay na lang tayo hearings eh. Opo, naka-apat na hearing na ho tayo, pang-apat ngayon. At nakakatuwa naman po at maganda naman po ang naging output po. Mhm. Now, sa kuryente, sabi mo sa floor kanina ay isa sa mga problema, pamumulitika. Anong ibig sabihin? Anong time na po yun ay alam niyo naman po, abot hanggang NEA, hanggang MPC. Nung panahon na si dating former GM Pat Panagsagan ay nanunungkulan, ay talagang medyo pinapahirapan ang Ormeco noon. Imagine mo from AAA, ibinaba nila ang rating ng ating Ormeco at yung NPC lines na imbis na matapos ng madali hanggang 2019, dapat tapos na. Kasi sinimulan ng 2017 pero natapos ng 2021 nung nagkaroon ng ibang general manager na po ng pinaltan ho ng ating dating si General Pat Panagsagan. Now, with all these realizations at mga paglilinaw sa sangguniang panalawigan, kailan maresolba ang problema natin? Depende ho sa Ormeco management dahil kasi ang nakikita ho nating problema talaga is yung maduming linya. Kahit since 2018 pa hanggang ngayon, yan pa rin ang sinasabi ko sa kanila. Pero nakatuwa naman po, nag-request naman sila ng resolution mula sa atin sa Sangguniang Panlalawigan na pakiusapan, sige, susugan ng ating mga LGUs mula sa provincial, municipal at barangay at sa ating mga national agencies na tulungan sila. Pero kung tutusin, hindi naman natin kailangan yun. Dahil meron na tayong batas na Anti-Obstruction of Power Lines Act, parang Republic Act 11561, Yes. na kung saan na dapat na tutukan ho nila na ang pinaka manguna na maglinis ng ating linya, bahala sila, kausapin na dapat ang mga agencies na yan o LGUs without any resolution, na kinakailangan implement na ho nila ng as soon as possible. Dahil kasi pag hindi ho nila ginawa yan, mayroong penalty po dyan. So technically, ang problema pala natin ay hindi sa management. Ang problema natin ay hindi sa kung ano man, kundi ang pagpapatupad ng batas. Yes, opo. Wala naman sa management dahil kasi kakampi na ho nila lahat yung mga nasa board of directors, ang general manager, ang national agencies, DOE, NEA, ERCs, NPC, ay kakampi na ho nila eh. So pero makikita nyo naman ho siguro ang linya natin sobrang dumi. So sino mag-implement kundi ang Ormeco? Okay, punta tayo sa ibang topic. Mainit na talakayan ngayon yung binababoy na pagbababoy sa Oriental Mindoro. Nakita ko may proposal kayo. Na ano pong mga proposal po ang nabanggit? Ano yung proposal niyo sa mga biktima ng ASF? Yung ASF talaga, kinakailangan po natin malaman kung sino-sino po ang mga backyard at mga malalaking hog raisers dito sa Oriental Mindoro. Dahil ang ating provincial government ay nag-request ng isang resolution na kung saan ay tutulungan nila yung pagpasok ng mga breeder dito sa Oriental Mindoro. Ibig sabihin Bukal, walang database sa PROVET o provincial agri? Hindi ko masasagot po, pero magre-request ho kami sa kanila na talagang aktual. Na kailangan malaman ho nila ang datos mula sa provincial level down to the barangay level. Sana maisama rin yun sa pagtanong ang Provincial Master Plan on Agriculture. Yes, so dapat ho, para kasi napansin ho natin doon sa pag-post ho ng ating Provincial Information Office ng Oriental Mindoro patungkol sa pagpasok ng mga breeder, ang daming mga negative. Bakit ang daming negative? So ibig sabihin, hindi sila sumasampalataya sa programa ng ating provincial government. Bakit ang daming negative comments? Meron pa nga doon palakasan, baka isingit daw ang mga baboy na pangkatay, meron pang palakasan yan sa mga malalaking hog raisers na mga kooperatiba, mamayaman, paano naman yung mga backyard hog raisers, hindi makapagpasok. So ibig sabihin ay parang nakikita natin ay negatibo sa mga mamamayan. Opo. Sa program ko sa ORFM, ganun din na natanggap ko ng mga reactions. Now, minsahin na lang ninyo, sir, sa mga hog growers natin. Apo, basta sa ating mga hog growers, itong hog raisers natin sa Oriental Mindoro, magkaisa ho tayo, ilatag ho natin ang mga problema. Siyempre, kailangan natin malaman ang naging problema para tayo makapag-craft ng mga polisiya
na para magkaroon tayo ng pulisiyang papaborho sa karamihan po, sa lahat na, hindi na karamihan kundi sa lahat. Dahil napapansin po natin na nagkaroon tayo ng polisiya na pagpasok ng mamimili ng baboy mula sa Panay Aklan, na kung saan naapektuhan ang ating probinsya from ASF free, no, nung panahon ng before 2023 August 25, ay hanggang ngayon siguro meron pa rin tayong pailan-ilan na ASF. Ang problema, marami sa ating mga kababayan hindi na rin nagre-report, no? Nakakalungkot. Na kasi hanggang hindi tayo lilinisin natin yung mga problemang 'yan, parang hindi tayo makapag-move forward, hindi tayo magkaroon ng maayos na programa sa patungkol sa baboy. Opo. Sana pagtulungan ho natin ito. Maging bahagi kayo. Magpapatawag ko kami ng hearing. Sumama po kayo sa aming pahiring po. Opo. Maraming salamat po.